Eto, ibang klase ito, putik na 'yan. Ang layo na talaga ng nararating nitong 18 marites na 'to. Pakinggan muna natin bago tayo mag-reaksyon dito kay Boy Baba, kay ano, kay Boss. Oh. Si dating Senador Trillanes, kamiting niya yung mga operators ng ICC. Nakita niyo po sila? Yes, Your Honor. Kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Makita mo yun? Si ICC nakita na ng 18. Correct. Pero ang galing na ano nila, closed door meeting yun pero nakita nila si Senator Trillanes sa closed door meeting. Ano yun, gano'n ba kabobo si Trillanes na, itapat ko tong mahatidan ng maleta sa akin tapos ganito, ito ICC naman. Correct. Hindi, di ba yung mga magagaling na na yung criminal yung mga criminal minds talaga. Usually mas the more na merong mga involved dun sa krimen na gagawin nyo, the more na malaki yung chance na ma-isplok ka or mahuli ka. Kaya limited dapat yung nakakaalam. Kaya kapag kunyari lalabas o pupunta ng bar, gagawin ko mag-isa na lang ako di ba para wala ka. Oo. Hindi na ay nako, anyway, ano pa, yung sa 18 marites sa ICC, pero magulo talaga sila. Kalat no? Oo. Ang gulo nila. No, kaya kapag naimbitahan yan kay Erwin Tulfo, panigurado ko, hindi mga magpupuntahan ito. Hindi Correct. Feeling ko may listahan talaga sila lahat ng ang sa pantaha ko, lahat ng mga listahan ng mga bumanat kay Duterte. Talagang idinamay nila lahat diyan Idinamay nila lahat. No, pati yung isa si Alvarez na congressman, di ba? Itinatanggi. Tapos yung kay Tito Soto, yung staff ni Tito Soto, patayin na. Di ba? Ito sabi ko. Di ba? Ito para sabihin niyo bayaran kami tatakpan ko lang. Good morning. I am asking for an invoice. I am reaching out to please ask for an invoice as I am interested in joining the gym. Mga boss, ganyan ang sa amin, pera. Hindi ko siya pinagmamayabang pero kailangan yung sinasabi nilang bayaran tayo malaman nila kung ano talaga yung kondisyon natin. Ganyan. Pumapasok. Yung pera, pasensya na po, medyo mayabang talaga. Kaya lang, hindi, para alam nila kung ano talaga tayo na sinasabihan nilang bayaran tayo. Di ba? Correct. Oo. Nasaan na ba tayo? Yan, sa Tama na to, paalam na tayo. Sabi mo sa kanila, paalam na po. Sabi mo na, dali. Paalam na po. Paalam na po. Magandang gabi sa inyong lahat. Alas 9:07 ng gabi dyan sa Pilipinas. Mga Boss Chief Amo Sir, nandito tayo ngayon sa Birahan PH. Mga Boss Chief Amo Sir, pangalawang channel ni Mark Ramos at meron po tayo nakasama na co-host dito sa Birahan PH show, mga bossing. At ang tatalakayin natin, ito nga, yung mga gulo-gulo, napakagulo na Senado, mga Boss Chief Amo Sir, Pero bago yan, mga kababayan, i-shoutout ko muna kayong mga nandyan sa comment section. Nandyan po si Sir Maxape, si Badali, nandyan din. Si Chaycher, nandyan din. Si Wilfreda Bonacqua, ayan, nakalipat na din. Si The Jumper, ang sabi, teka Mark, ba't ka naka-green? Mukhang iba na ang sinusuportahan mo. Ay, pasensya na po Berde, buhaya. Kayo na po ang bahalang mag-interpret, mga Boss Chief Amo Sir. Di ba? Berde at buhaya, kayo na ang bahalang mag-interpret niyan. Nandiyan si Rosewin Isidro, si Suplada 56 USA, nandiyan din po si Gigi Panegro, andyan din po mga kababayan si Chaycher,
si Max Safe, si Emily Salinga, at si Annalena Ando. Sino pa nandiyan? Si Sir Chris Angel, nandiyan na din po. Si Marge ng Ceresa Force, nandiyan din po. Si Alaga. Nandiyan yung... Kailan kaya magpapaalaga sa akin ito? Si Mabel Quinjo, si Tingting Ortega. Pangatlo ang kanyang watching from Dubai. Nandiyan din po si Carlito Barrera, mga kababayan. Sino pa? Si Ralis Carlenga, si Danilo Espeo. At andito na po ang inyong host, mga boss chief amo, sir. Wala pong iba, kundi si, Banat Boy. Wait lang, lagi na lang maliit yung... Ayan na ho, mga kababayan. Ngayon mga bossing, anuhin ko muna ito. Talakayin ko muna, mabilisan ho sa inyo to, no? Tingin ko, matutuwa kay Ombudsman Boying Remulla, yung mga kababayan natin Pilipino. Bakit to, mga boss chief amo, sir? Ito, binatikos ni Ombudsman Crispin Boying Remulla ang naging panawagan ng Meralco na bumuo ng mas malinaw na technical standards at regulasyon para sa mga rooftop solar installation. Kasi nagulat, ewan ko mga DDS, sabi, bakit gobyerno pipigilan yung solar? Mga bopols talaga itong mga DDS na to, ano? Gobyerno, ba't ang gobyerno ang pipigil? Ang Meralco ang nagsabi na risky daw at delikado daw yung mga solar. Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos. Ba't ganun mga Okay. Ba't ang bobopol? Test mic, test in. Oh, Hindi, kasi yun yung mga birada nila eh. Laging, impulse yung pagsagot lagi nila eh. Kasi tiwala sila sa sarili nila. Kahit di alam yung topic, hindi, alam ko yan. Ganun lagi. Tapos, sisisihin yung gobyerno. Ganun lagi yung nila. Kailan naging gobyerno ang Meralco? Ay, dati. Pero ngayon, binenta kasi. Iba na, di ba? Oo. Sabi pa dito, gayon man, hindi sumang-ayon si Remulla sa naturang pahayag na iginigiit na masyado umanong pinapalala ang sitwasyon. Maraming consumer ang lumilipat sa solar energy bilang paraan upang makatipid. Totoo naman, di ba? Oo. Hindi ang ibabawas. Yun sa mga na nga lang, sa mga sasakyan na nga lang madami na din po ang lumilipat sa Ito naman, from gasolina, diesel, at yung mga lumilipat naman ng electric car naman. Yan ka na naman, po-promote mo lang sa sasakyan mo eh. Di ba? Hindi. Di ba? Dahil nakakatipid. Correct.